Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na kasalukuyang umiiral sa northern and central portions ng Luzon ay ang patuloy na epekto ng ating shear line. Ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Asahan natin simula ngayong hapon hanggang mamayang gabi magpapatuloy yung mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Partikular na dito sa mainland Cagayan Valley, most of Cordillera, sa may Benguet and Ifugao, Pangasinan, La Union, buong Central Luzon, dito na rin sa area ng Quezon, Rizal, Laguna. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. So for Metro Manila, cloudy conditions rin po yung ating inaasahan. May mga scattered rains pa rin tayong posibleng maranasan na dulot na nitong shear line. Samantala sa nalalabing bahagi ng Luzon at malaking bahagi ng Visayas, generally fair weather ang ating inaasahan apart from localized thunderstorms. Itong silangang bahagi ng Mindanao, so itong eastern and southern portions ng Mindanao, makakaranasan rin po tayo ng mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng easterlies. So particular na sa mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, sa may Dinagat Islands, at dito sa mga area ng Basilan, Sulu, at sa Tawi-Tawi. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayo monitor na low pressure area at nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, inasahan natin yung bahagyang paghina or yung patuloy na paghina ng ating amihan. Patuloy rin yung pag-akyat, yung pag-angat ng axis ng northeast monsoon. So asahan natin for tomorrow, unti-unti na mababawasan yung mga lugar na makakaranas ng epekto ng amihan. No? So asahan pa rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating mga temperatura, especially sa bandang tanghali at sa hapon. At gayon pa man, inasan pa rin natin, possible pa rin yung sustained na mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. So sa mga area ng Aurora at Quezon, for tomorrow, asahan pa rin natin yung maulang panahon. Pero for Metro Manila and the rest of Luzon, generally fair weather apart from yung mga usual afternoon to evening ng mga rain showers or thunderstorms. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy pa rin, posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng easterlies sa may area ng Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. So generally fair weather yung ating inaasahan for these forecast areas, pero asan pa rin natin yung prevalence o yung high occurrence ng afternoon thunderstorms, especially sa eastern section ng Visayas at Mindanao. So Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga thunderstorms dahil inasan pa rin natin yung patuloy na pag-iral ng ating easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa ring nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybay. Nasahan natin yung mga malalakas na hangin, kaakibat ito yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. So for Metro Manila and most of Luzon, inasahan natin may panibago tayong bugso ng northeast monsoon o yung amihan sa araw ng Martes. Magpapatuloy yan hanggang sa Merkules. Pero as compared sa mga nakaraang linggo, yung mga surge ng northeast monsoon sa mga nakaraang linggo, inasahan natin na mas mahina na yung bugso o yung paparating na bugso ng amihan na ito. Asan pa rin natin pero yung bahagyang pagbaba ng ating minimum temperature, especially sa madaling araw. At kaakibat nito, pag may umiiral yung amihan sa ating bansa, bumababa rin yung chance ng ating thunderstorm activity. Pero for Monday, sa araw ng Lunes, magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon na dulot ng easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa area naman ng Visayas, sa silangang bahagi ng Visayas in particular, so sa Eastern Visayas, particular na nasa may Tacloban City, sa araw ng Martes at Miyerkules, makakaranas muli tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan na dala ng easterly. So Eastern Visayas, makakaranas ng mga pag-ulan, pero for the remainder of Visayas, itong western and central portions ng Visayas, generally fair weather ang ating inaasahan apart from afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms.
Sa bahagi naman ng Mindanao, so itong eastern section muli po ng Mindanao, no, mapapansin natin itong eastern section ng ating bansa, ito yung mga lugar na prone sa mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan. Dahil in the coming days, inaasahan natin yung weather system na iiral sa mga lugar na ito ay yung easterly. So for Davao Region, particular na dito sa may area ng Metro Davao, sa araw ng Martes at Merkules, patuloy po tayong makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng easterlies. Mga kalat-kalat na kaulapan, mga pag-ulan at mga pagkulog at mga pagkidlat. Samantala sa nalalabing bahagi ng Mindanao, generally fair weather, bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pero dyan pa rin mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan at mga isolated rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6 p.m. at sisikat naman bukas sa ganap na 6:20 ng umaga.